Hello po mga kapatid, habang nandito pa tayo sa mundo hindi hihinto ang mga kaaway at lalo silang dumadami dahil sila ay nakatalaga na sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Masakit man sabihin pero yan po ang katotohanan. Saan naman po ba mapupunta ang palamura? May ibang tao na nagsasalita ng masama sa iglesia ni Kristo dahil sa nadudala ng maling opinyon o kuro-kuro. Maling palapalagay at maling impormasyon, may mabigat na pinagdadaanan dahil sa hirap ng buhay at tuloy nagkakaroon ng mental disorder. This is a condition that affects a person's thinking, emotions, and behavior, and can cause distress or impairment. Padalos-dalos na pagsasalita na wala pang ebidensya at wala pang nalalaman sa buong katotohanan lalo na sa INC. Kaya lang merong mga kapatid na maikli ang pasensya. Sana huwag nilang ilagay sa kanilang mga kamay ang pagpapataw ng hustisya. Ang abangan natin baka bigla siyang maglaho, sigurado sa INC po ibibintang lalo na nga maraming mga kapatid ang di mapigilan ng sarili sa pagsasalita at di mapigil ang magbanta. Di namin po sigurado kung ang mga nagbabantang iyon sa taong iyon sa content nila sa Facebook o YouTube at comments ay mga tunay na INC. Mga kapatid, totoo po na lahat tayo ay masama ang loob sa ginawa ng taong iyan. Ipagpasa Diyos na lang po natin ang pagpapasya sa mga nagawa niya. Palapit na ang paghuhukom, sila ay lalong sasamha ng sasamha. Kaya tayong mga INC member ay lalong maging matatag at matalino sa mga paligid natin. Hindi palilinlang sa mga kaaway, magkaisa, magkampihan, maging matapang sa tamang paraan at nasa panig po lamang ng katarungan at nasa panig ng Diyos, matapat, matatag at mapagmatsyag. Pakipansin po mga kapatid itong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo noon, mababasa sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 23. Nang siya'y insultuhan, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Ingat po palagi. God bless po.